Oo, kumbaga, moment of realization. Okay. Yes, a moment of realization na yon pagka yung na-realize nila na iwan na sila eh. Lord, may rehilyon ako. Yun, Lord, mabait ako. Lord, ako po ay nangangaral. Pero sabihin ni Lord, I never knew you. Why? Dahil nanangan sila sa pwede nilang gawin at hindi doon sa ginawa na ni Jesus sa cross 2,000 years ago. Napakahalaga po niyan at napakadelikado kapag ka hindi mo na-gets or naunawaan ang cross ni Jesus. What is the cross of Jesus? Ito po ang matter of life and death. Ako yan ang sagot ko. It's a matter of life and death. Whether you believe kung ano yung nangyari doon or maniwala ka sa sarili mong kakayanan para magawa ang mga bagay-bagay na pwedeng gawin ng relihiyon. So, pag yung pangalawa ang pinili mo, sad to say, ikaw magbabayad ng kasalanan mo sa impyerno. Walang papasok sa langit dahil sa mabubuting gawa. Nakalagay yan sa Efeso Kabanata 2, mula 8 hanggang 10. Ito yung mga versikulo niya. No? Kaya, ang kaligtasan po talaga, from start to finish, faith. Faith to faith to faith to faith to faith. Walang katapusang faith. Makinig kayo sa akin, importante po to. Sa Old Testament pa lang po, faith na po talaga ang pinaiiral. Nga lang, matitigas ang ulo ng mga tao, humingi sila ng batas sa Diyos. Mabait naman ang Diyos, pinagbigyan sila. Nga lang, pagkabigay ng batas, nalabag agad yung first commandment. What is the first commandment? Huwag kang gagawa ng anumang imahen, rebulto, or larawan na iyong sasambahin. That is the very first commandment, di ba? Pero that was being break, kabibigay pa lang. Why? It was being break by them. They break the rules. Mga rule breakers agad eh. Kasi pagbaba ni Moises mula sa Mount Sinai, wherein doon ibinigay ng Panginoon yung Ten Commandments, nakita agad niya sila sumasamba sa guya. Natagalan kasi si Moises doon sa Mount Sinai. Itong mga tao, naiinip na. Hindi na bababa si Moises. Ang masaklap nito, si Aaron na kapatid mismo ni Moises, ang kanilang pinilit para igawa sila ng Diyos-Diyosan. See? Kaya sabi ko, yun, doon pa lang, palpak na. Humingi sila ng batas, palpak na. Pangalawang ginawa ng mga tao, humingi sila ng hari sa Diyos. Ayaw ng Diyos ng hari, ayaw ng Diyos na may mamumuno. Kaya tandaan po ninyo, meron po tayong Book of Judges sa Old Testament, di ba? Yan po ay nagpapakita na nag-appoint ang Diyos ng mga mangunguna sa kanyang piling bayan, piling lahi. Nandiyan po si Samson. Di ba? Nandiyan si Gideon. Alam naman natin ang mga kwento po nila. Hindi na po natin kailangan elaborate. Humiling ang mga tao, ay binigay ng Diyos. Ang Diyos masunurin sa gusto ng tao. Kasi mabait ang Diyos. Nga lang, humingin ang tao ng batas sa Diyos. Nilabag agad. Kabibigay pa lang, nilabag agad. Ayun ang mga tao nagsasamba sa ribultong guya. Ang gumawa pa, lalong nasaktan si Moises malamang, ang kanyang kuya Aaron. Sapagkat ito naman ay tinutukan lang ng baril ng mga tao, mga Israelita. Ikaw kami ng guya. Wala na, hindi na bababa pa si Moises. Sobrang mainipin sila. Yan ang nangyari. Kapalpakan agad. Bakit? Ano naman ang kaibahan niyan sa makabagong panahon natin ngayon? Maraming nananangan sa kanilang mabuting gawa. Ito kahapon lang po ito nangyari. Nagulat ako dito sa Facebook. You know what? Alam mo, mahilig akong mag-tingin-tingin na naman. Dahil hindi ako ganong nakatutok sa Facebook. Mas tutok ako sa YouTube. To be honest with all of you. Nakita ko sa Facebook, grabing maka, anong tawag mo sa Tagalog? Sa English lang, grabing maka-judge. O yun. Sa Tagalog, grabing makapuna ka. Ano? Basta ano siya, mapanghusga. Yun, husga. Sa English, mas madali eh. Grabing makahusga itong babaeng ito na member ng pangunahing church
no, na born again dito sa Pilipinas. Popular po sila. Alam na po natin yon, nawawala ang kaligtasan nila. Okay? Grabe siyang makapunay. Grabe yung mga salita niya. Binabanatan niya yung labubo, binabanatan niya yung mga ganitong issue, binabanatan niya as if, gusto ko sabihin, matanda na po kasi, hindi ko na inano. Aba, tita, gusto ko sabihin nga sana lahat nagkasala na pero kayo hindi kayo nagkakasala, di ba? Parang self-righteous. Hindi po ganun ang Christianity. Christianity is about the righteousness of Jesus Christ. Ibinihis po sa atin. Ngayon, may pagkukorek ba sa grace? Meron po. Pero sa magandang paraan, hindi sa ganong paraan na iha-hashtag mo pa. May mga hinashtag pa siya kung ano-ano. Palagay mo, papansinin siya ng mga hinashtag niya. Kaaasaran lang siya eh. Hindi naman siya, papanigan eh. Ganun, or bibigyan ng pansin ako sana. Pero alam niyo po, sa Christianity, it's all about what Jesus has done on the cross. What He had done. The most important thing. Kasi, yung mga naiwan sa rapture, unang-una po dyan mga religious. Tulad niya yung nakaluhod niya sa larawan. Naiwan kami. Unang-una, hindi naman nangangaral ng rapture ang iba. Marami pong evangelical churches ngayon, ha? Huwag na po natin isama yung mga kulto. Evangelical churches lang po sa ating mga born again, hindi nangangaral ng rapture. Ang paniwala po nila, natapos na raw po ang lahat ng yaan noong AD 70. At etong masaklap, ang Antichrist daw si Nero. Alam niyo, ulit-ulitin ko pag si Nero ang Antichrist, napakababaw ng argument ng Book of Revelation. Mawawalan siya ng lakas ng argumento. Maniwala kayo sa akin. No? Dahil, sa totoo lang, ang Book of Revelation po, na-unfold po yan simula noong 1948. Naging nation muli ang Israel. Kaya totoo po, for the future talaga. Nagsimula sa nation of Israel, tuloy-tuloy na po yan, then magra-rapture, then lalabas ang Antichrist. Okay? Hindi lalabas ang Antichrist hanggat walang rapture. Sapagkat yung restrainer tatanggalin dito. Parang sirang plakat CD na ako, pero ayos lang po. For the sake of the gospel of grace. Yung restrainer po, tayo po yung mga Kristiyano. Tayo mga born again Christians po. Kaya tayo aalisin dito. Oo nga naman, pag hindi tayo inalis dito, lalabas yung Antikristo, yung halimaw. Malalaman natin agad yun kasi punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Marunong tayo sa Bible. Yung mga maiiwan, mga mangmang sa Biblia. Amen? Amen. Pag malaki mo naman, na born again ka, pag malaki mo na marunong ka sa Bible. Pag malaki mo yan, kasi marunong ka sa Bible dahil sa banal na Espiritu ni Kristo na nasa atin. Di ba? So ayun po. Kaya pag naiwan sila, maniniwala sila sa Antichrist na tayo kinuha ng mga aliens. Di ba? Tulad ng E.T., tulad ng mga napapanood sa mga pelikula. Okay. Ngayon, na-unfold na po yung Antichrist. Pag lumabas na po yung Antichrist, ang gagawin po niya, siyempre magpapakitang gilas muna siya para humakot siya ng maraming followers. Maraming followers, ha? Ganyan ang ginagawa ng mga tao ngayon. Ngayon pala nakikita ko na yung spirit of the Antichrist, especially social media world. Gusto lahat ng tao ngayon, karamihan. I'm not saying it all, but karamihan ng tao yung gustong sumikat. Kanya-kanya sila ng gimmick. Pansinin mo yung mga ibang mga celebrities, kanya-kanya sila ng gimmick na ginagawa. Parang hindi ko alam yon. Gimmick lang yung mga yan. Para pag sumikat si ganon, magpapagimmick naman siya. Ganyan po. Ganyan ang espiritu ng Antikristo. Maniwala kayo sa akin. Nandoon ng pagmamataas sa sarili. Parang feeling niya siya lang ang Kaya itatanghal niya ang pangalan niya na siya ay Diyos. Doon sa temple. Okay? Papagawa niya yung temple, pero papapuksarin niya yung pagsusunog ng mga, mga offerings at itatanghal niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Pagkatapos nun, yun na po yung Great Tribulation. Abay, matindi yan. Matindi yan. Mga tiyang. No? Diyan na po papasok yung mga nuclear war, mga lindol na pagkalalakas-lakas na hindi pa naranasan ng mundo. Then, tuloy-tuloy na po yan. Darating na po si Jesus, pupuksain ng Antikristo. Tapos, magwa-white throne judgment, and then, eternity na po. Yun na po yung eternal life. Pero yung eternal life, pinuprocess na po natin ngayon yan, ha? Don't get me wrong. Zoe life, no?
Ang tawag ito in Greek. Ibig sabihin yan, that is the life. Spiritual life yan, life of God na nasa atin na. Kaya may eternal life na po tayo ngayon. Pero, yung katuparan po nun, pagkatapos ng white throne judgment, no? Naitapon na si Satanas, yung Antikristo, at saka yung false prophet sa Gihina. Nandun na rin yung mga unbelievers sa Gehenna. Yung mga unbelievers na namamatay ngayong church age, nandun lang po sila sa temporary detention na tinatawag na Hades. Ilan ba ang impyerno? 3 salin yan sa wikang Grego. Meron tayong Hades, meron tayong Tartarus, at meron tayong Gihina. Ang Gihina ngayon, bakante pa. Maliban na kung gusto mong mauna na. Joke. So, ang Hades, nandyan po yung mga namamatay ng mga unbelievers ngayon. Hades, no? Tapos, sa Tartarus, nandyan yung mga fallen angels, yung mga nagrebelde, sumama kay Satanas. Nalinlang ni Satanas at nagsisama sa kanya. Nandyan silang yung sa Tartarus. At yun, bakante pa ngayon yung sinasabi kong Gehenna, sapagkat ang magiging buena mano at mga unang tao doon ay ang Antichrist at ang false prophet. Mauuna pa sila doon kay Satan dahil si Satan for the meantime, ikukulong siya, ide-detain siya ng 1,000 years sa balong malalim para hindi makapanlil lang sa millennial reign ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Malapit na po ang Christ the King. So I'm so excited, no? Maraming Pilipino nagmamahal kay Jesus. So Christ the King, I love it, I love it, I love it. This coming Sunday po yata yun, no? Christ the King celebration. At yung iba naman, Jesus reigns sa mga born again. Basta si Jesus tinataas, gusto ko yan. Hindi ako nakikipagtalo sa relihiyon. Huwag tayo makipagtalo sa relihiyon. Gamitin natin yung common denominator natin, si Jesus, no? Para magkasundo tayo. Doon, kasundo natin sila doon. Mahal nila si Jesus Christ. Ako, gustong-gusto ko po yan. Gustong-gusto ko. I love that. I love that. Okay? So, yes. Jesus reigns. Christ the King will reign forever and ever. God bless you, everyone.